dear beloved, Boss Mike Cervera. Po sa inyong lahat, mga kababayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag. Tingnan nyo mga kababayan ko. Eto na ho, mukhang eto sino to? Si Marcoleta, mukhang mga kababayan nawalan na ng pag-asa sa kanyang mga mithiin. Bakit? Kasi pangarap niya ang maging chairman talaga ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung inyong matatandaan, kasali ito Kasama ito, saan? Sa mga nagpopondo daw o pumopondo daw o nag-insert, nag-insert ng pondo para ho makakuha ng mga proyekto sa flood control. Mga kababayan, nag-insert, makakuha ng pondo, ibibigay sa mga contractor, kickback ng pera. Ganon, Tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, hindi kaya gustong-gusto niyang maging Blue Ribbon Committee para maligtas niya yung sarili niya? Kasi mga kababayan, meron din sangkot din siya, di ba? Ngayon, eto, tignan niyo yung itsura. Hindi ko naman sinasabi na ganyan talaga itsura niya. Oo, ganyan talaga ang itsura niya. Pero mga kababayan ko, ngayon ko lang nakita na nag-iba. Totoo mga kababayan, ganyan na talaga itsura niya pero nag-iba. Medyo ganito pala yung, kasi kapag kagalit, masaya, iisa mo ka. Pag nalungkot, halatang halata. Nakuha nyo? Si Marcoleta, iisa mo ka, masaya, malungkot. Pero kapag ka nalungkot, lalong nalulukot yung mukha. Pakinggan nyo. At mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao. Kita nyo mga kababayan, pati yun paniniwalaan, paano ka magiging chairman ng Blue Ribbon Committee kung ang pinaniniwalaan mo ay puro chismis lang. Di ba mga kababayan ko? Puro chismis lang Marcoleta naman. Kakampihan mo yung mga yun, naniniwala ka ron? Sa mga nagsasabi na si ganito meron, Sharon Cuneta meron, Montolpo meron, Arnold Clavio meron. Alam nyo, madaling sabihin yung kahit ako, pwede ko sabihin mga kababayan ito sample Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako po ay nag-deliver po ng mali-maletang pera kay Marcoleta. Paniniwalaan nyo ba yon? Di ba kaya ko rin sabihin? Kaya ko rin sabihin na nag-deliver po ako kay Sara Duterte ng isang truck na maletang punong-puno ng pera. Di ba madaling sabihin? Pero kaya ko bang patunayan yon? Nasaan ang patunay ko? Pwede ba ako magpakita lang ng litrato na nakasakay ako sa truck na punong-puno ng maleta? Madali lang gawin yun. Mga kababayan, papapicture ka lang. Punuin mo yung truck ng maleta, papicture ka doon. Napakasimple. Ako po ay nag-deliver ng 10 maleta ng pera kay Alan Peter Cayetano. Di ba kaya nating gawin? Yun po yung tinutukoy ng ating mga butihing senador na ngayon majority na sa pamumuno po ni Win Gatchalian, mga kababayan. Kaya bakit mo paniniwalaan agad? Kasi ang litanya ni Marcoleta, para bang gusto niyang sabihin sa taong bayan na totoo na hindi pa nga nalilitis, na hindi pa nga naiimbestigan,
na hindi pa nga napapatunayan. Di ba? Kahit kayo, mga kababayan, pwede nyo sabihin na, kayo, di ba, Mr. Sponsor, pwede mo sabihin na nag-deliver ka kay Banat Bay ng paper bag na may lamang pera. O, pwede. Andali. Ay, nako. Yung matibay na ebidensya ang kailangan natin na malaman at maipakita sa taong bayan. Hindi ho yung puro marites na lang. Tayo mga kababayan yan yung mga naniniwala sa mga sabi-sabi, kasabihan ng mga ninuno na natin, ang mga naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Diba? Yan mukha yatang hindi nila isinabuhay yun kita nyo mga kababayan. O sige tuloy, pakinggan ninyo. Kinampihan na ho yung 18 marites kasama ho yung 4. At opisyalis ng ating bansa. Oh. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil dahil hindi na nga kayo yung dapat masunod. Kasi gusto nila kasi mga kababayan, magtanong lang ng magtanong na walang magkokross. Walang kukontra. Nakuha nyo mga kababayan ko. Ganito ho. Tulad ng nangyari kahapon sa ginawang press con nila na dapat ay Blue Ribbon Committee hearing dapat. Kaya lang hindi pumunta itong si Marcoleta. Ewan ko kung hindi pumunta, bakit hindi pumunta. Hindi rin pumunta yung Alan Peter Cayetano at yung Robin Padilla. So hindi mga nagpunta. Hindi yata na-inform si Amy Marcos o kaya yun, nagbida-bida nung una doon. Hindi naman pinapasok ni Mike Defensor. Ang tanong ko sa inyo, yung ganyang pagtitipon na walang kumukontra, wala man lang magtanong, paanong ganito, paanong ganyan. Kung hindi ang ginawa nila, sige sabihin mo tuloy-tuloy, walang kukontra sa iyo. Sige ibulgar mo, magsalita ka. Yung po ba yung tama para maniwala tayo? Abay, kung gusto nyo, para mapaniwala nyo ang taong bayan, pumunta kayo. Total, kompleto naman na ang mayorya ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Win Gatchalian. Pag inimbitahan kayo, sino na ang Blue Ribbon Committee Chairman ngayon? Kasi si Erwin Tulfo, di ba? Ngayon kung si Erwin Tulfo pa rin, halimbawa, at hindi pa napapalitan, inimbita yung mga marites, itong mga kargador, para matanong sa mga pinagdadaldal nila. Dito natin malalaman. Di ba? Malalaman natin yon. Pero bakit kasi nila pinagpipilitan yan? Yun. Maraming hindi napapansin ng mga DDS. Pinipilit, marami tayong mga kababayan, sabihin na natin, na hindi naiintindihan. Pinipilit nila na yung flood control, sinisiksik nila sa taong bayan, na dapat itutukan kahit na marami na hong mga napakulong, kahit marami nang nakasuhan, pinipilit pa rin nila kasi nga gusto nila mabaling ang atensyon ng taong bayan sa flood control kaysa po doon sa impeachment trial ng putang inang si Sara Duterte. Nakuha nyo mga kababayan? Style yan. Style nila yan. Kaya yung mga drama, lahat ginagawa nila, para nga naman may di ba? May spotlight sila. Kailangan magdrama, kailangan maraming gawin. Para yung atensyon ng tao, hala, si ganito, naggaganito. Hala, meron na namang mga yung mga nakakagulat, pati si Megastar, kasali na nakatanggap daw ng maleta.
Di ba? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Style yan. Putang ina, hindi naman tayo bobo eh. Yung mga style na yan, basic yan, mga kababayan. Napaka-basic ng estilo ng mga Duterte. Mahinang klase. Hindi ko katulad ng style ni Manong Bongbong. Mahirap kapain. Di ba no? Di ba? Hindi katulad ng style ni Manong Bongbong na mahirap kapain yung mga lakad na akala mo eh. Ha? Oh. Kaya ulitin ko, ang pagiging ang pagtatanga-tangahan ay mabisang panlaban kadalasan sa mga malalakas ang mga bunganga lang. Tuloy. Matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado. Hindi po yun. Mawalang galang po, Senator Marcoleta, hindi po yun. Wala na ho kayong, wala na kayong power noon kasi nga nabago na, napalitan na ho yung pong mga opisyales ng lahat ng komite na inyong hawak kasi nga ho, dahil kokonti na lang kayo. O, di ba? Ayaw nyong pumasok dahil alam nyo na mapapalitan din kayo. O dahil gusto ninyo kayo ay mapagbigyan na hayaan na manira ng manira, yun ho yung inyong yun ho yung inyong goal na hayaan na manira ng manira itong mga bata ni Depensor. Di ba? At ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Oh. Totoo naman mga kababayan sinasabi ko eh. Bakit? Infinity. Noel Sasi. Armela Guzman. Bakit? Di ba kita niyo yung nangyari kay Gutesa? Oh, may nawawala dyan sa binabasa mo eh. Yung paragraph 20. Nasaan? Hindi mo nababasa. Ano sabi ni Gutesa? Napahiya pinahiya ni Marcoleta. Tignan nyo mga kababayan ko. Sino gumagawa ng script? Kasi mga kababayan ba yan? Tayo, sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan ng script. Kung totoo yung sasabihin mo. Ayun, sa pahiya ni Gutesa, dahil yung binigay niyang script ay mali-mali yung binabasa, ano na nangyari? Wala na, hindi na nagpakita. Kaya alam nyo, yung kung sasabihin lang na bias, certified, 100% bias itong si Marcoleta sa mga ginagawa nilang investigasyon. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. Wala na nga kasi kayong power, kulit mo eh. Sabunutan kita eh. Wala na nga power eh. Wala na ho silang power nun. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Ngayon Yan daw. pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan. Sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Yan daw yung gagawin nila sa Blue Ribbon Committee hearing nila. Ang manira ng manira, hayaang manira ng manira, itong mga marites nila. Di ba? Obvious na obvious si Marcoleta. Ganyan din palang gagawin ninyo. Di napansin ng tao na kung ano yung gagawin ninyo. Bakit hindi ka pumunta kahapon? Di ba? Dapat pumunta ka kahapon para pinangunahan mo yung hiring-hiringan na yun. Bakit hindi ka pumunta? Kung naniniwala ka pala sa mga yan. Di ba Marcoleta? Nako, tigilan mo kami. Sa salapi ng bayan na ganap po
sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay Kita mo, sinisigurado niya na natotoo yung mga sinasabi. Yung ba makakakuha ng patas na opinion at pananaw para kila Marcoleta yung mga mababanggit na pangalan? Hindi na ho kasi kinonvict na nila Paano hindi nila i-convict? Sila yung mga nag-uutos sa mga sasabihin, sila yung gumagawa ng script ng mga leletanyahin, ng mga isasagot, ng mga sasabihin, ng mga marites. Sila ang may gawa. marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. Imbento pala. Di sagutin mo sa korte kung imbento. Yan ang problema. Pagdating sa inyo, kayo nasakdal, imbento. Pag kayo gagawa ng mga kwento, totoo. Ganon? Di ba? Pag sinabi nyo, dapat paniwalaan. Pag sinabi ng iba, dapat hindi yung kasi imbento lang yon. Ano ba yan? Makulong ka ng hayop ka. Nang sa ganun naman maibalik na ang kulungan na bulldog, maibalik sa kanyang kulungan. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest. Tagumpay! Tao ka mo ha! Yan lang ang masasabi namin, Marcoleta, deserve mo yan daw. Oo. Tagumpay! Kapag hinain sa kanya ang warrant of arrest, tagumpay! Na. Hindi ba tagumpay yon mga kababayan? Di ba? Kaya pala sad siya. Ay, nako. Upang ako po i-arestuhin, Yan upang na. hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Di panagutin mo yung sarili mo. Kasali ka hindi daw mga kababayan, nako, ewan ko. Para daw mapanagot niya yung mga totoong may mga kasalanan. Pinapanagot na ni Manong Bongbong. Paano mong Ito mga kababayan, pakinggan nyo. Sabi niya, gusto niya daw, hinahadlangan daw yung kagustuhan niya na panagutin ang mga totoong mga may kasalanan. Tanong ko sa inyo, bakit pinoprotektahan niya yung dalawang diskaya, yung mag-asawa? Ito unawain yung maigi. Kung totoo yung sinasabi ni Marcoleta na gusto niyang panagutin yung mga totoong may mga kasalanan, tanungin ko kayo, bakit niya pinoprotektahan yung mag-asawang diskaya na numero 1 na kontraktor, na nagpapagamit ng kanilang mga lisensya para kumamal ng maraming pera? Bakit mo pinoprotektahan? Gusto mo palang mapanagot. Di ba? Doon pa lang mga kababayan kaduda-duda na itong matanda na to. Our beloved Boss Mike Cervera!